morning, Ate Marley. Sa'yo, Diyos. Salamat. Good morning, Sir Lexter. Good morning, Sir Alan. Good morning, JCB Toda Lawan. Good morning, Jaldi Toda. Salamat. Hanggang pasasalamat. Yes, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga kakope. Welcome sa ating morning coffee devotion ngayong Biyernes. Yes, today is Friday here in the Philippines, mga kakope. Tulitin ko mga kakope, magandang Biyernes po sa ating lahat. At welcome po sa ating morning coffee devotion ngayong ika-16 ng Mayo, May 16, 2025. Our time now is 5:42. Good morning, Noel S. Kabaki. Good morning, Brother Noel. Good morning, Ate Merly Maningas. Good morning also to Ate Luz Biminda Sansun Gonzalez. Good morning to Adam Ibambre Basisa Gonzalez. Good morning, Dion. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, Facebook. Pagkurangan mi. Good morning, Sir Joseph James of JCP Toda, Jollibee Toda. Ipanagbiag mi ti ayat ti Diyos. Hintay rambakan, grasya na sagot, paglaramanan, taisok ibiyag, aming nagkabuan, ligat kenaman, Diyos pagkamangan. Good morning to the Daklaban Boys. Good morning, John Michael Ancheta. Good morning to Ella. Good morning to Marvin, and of course to your mother or to your mama. Good morning kay Marvin John. Good morning. Good morning sa ating po mga kapitbahay din po sa Daklapan, po sa Sitio Panayugan. Good morning. Ti ayat ti Diyos, hintay rambakan. Good morning, Sister Sanyata Salma Sandaras. Good morning, Kamuan. Good morning once again to John Michael Ancheta. Good morning Pastor Rafi and to your family and to all the kapatid. God bless. Sabi dito ni Sister Sanyata Salma Sandaras. Rigat kenaman, Diyos pagkamangan. Thank you. Ayat mo apo, dagiti na panglaw, nakakaasi, dagiti
Wapu Higat kenamay Diyos pagkamangan Higat kenamay Diyos pagkamangan. Amen. See you tomorrow, Pastor. Sabi rito ni John Michael. Yes, see you tomorrow, anak. And once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat, mga kakapay. Welcome sa ating morning coffee devotion. Ngayong araw po ng Biyernes dito sa Pilipinas. At ngayon po ang ika-16 na araw po ng Mayo. Mga kakapay, napakabilis po ng panahon, napakabilis po ng araw. At nahati naman po ang buwan ng Mayo, mga kakapay. Sa mga nagbabakasyon ng mga estudyante, malapit na naman ang enrollment, malapit na ang pasukan, kaya mag-excited kayo ngayon, mag-ready kayo, i-enjoy nyo ang inyong bakasyon, maging blessing kayo sa inyong mga tahanan, at syempre sa pagtulong po sa inyong mga magulang. Magandang araw, magandang oras po sa ating lahat. Good morning to my family, good morning to my wife Maricel Rosa Asuncion, and first to our daughters. Good morning also to our mother. Magandang umaga sa ating punong barangay, Kapitan Jerry Corpus Alonso, at sa lahat po ng mga barangay officials po sa ating pong minamahal na komunidad, Barangay 43 Cavite, Lawag City. At siyempre magandang umaga sa aking pong Pastor Redentor Asuncion, and to the BBC family. Good morning din dyan sa Barangay Daklapan, Kabukoy do Sur, sa Siso Panuugan, and of course good morning to the punong barangay, Kapitan Charlie Somejo, and to all the barangay officials. Magandang morning po sa inyo lahat, mga kapatiran po natin dyan, mga kapitbahay po natin dyan sa Daklapan. Magandang umaga sa inyo lahat. Ayan. So sa lahat po na mga kasama po natin ngayon, here and abroad, magandang oras sa inyo. Magandang umaga kay ating Merly Maningas. Good morning also to Noel Escabaki. Good morning kay Ate Luz Asuncion Gonzales. Ulitin ko po Luz Biminda Asuncion Gonzales. Good morning ate. Good morning kay Adam Ibanreb Asuncion Gonzales. Good morning din kay John Michael Ancheta. Yan. Good morning Pastor, sabi niya rito. Thank you so much anak, and see you tomorrow. Good morning kay Sister Sanyada Samasan Laras. Good morning, at sabi niya rito, good morning Pastor Rafi and to your family and to all kakape. God bless. Maraming salamat po. Good morning kay yan. Good morning sa lahat. Magandang oras. Good morning, good day, good afternoon, good evening. Magandang hating gabi o madaling araw po sa ating lahat. Anuman pong oras tayo abutin ng ating pong morning coffee devotion. May the Lord God bless us all with peace and good health and joy in our hearts. The Bible says, seek ye first. The Bible says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ulitin ko po mga kapatid. Seek ye first the kingdom of God. Unahin po natin ang kaharian ng Diyos. That means, siya po ay dapat nangunguna palagi at sa ating bubuhay, ang Panginoong Hesukristo. At sinabi po ng Biblia, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya tayo po ay naririto upang pag-usapan po natin kanyang salita. Dahil ang kanyang salita ay ang ating pong pagkain sa buhay spiritual. Mga kape, kailangan pong maging balanse ang ating pong ginagawa at ang ating pong pag-grow, that we are
Kailangan po natin kumain para sa ating pong physical, para sa ating katawan. Pero tandaan po natin to, napakahalaga na bigyan po natin ng kahalagahan ang ating pong kaluluwa sa pamamagitan ng pagbasa ng salita ng Diyos at pagbasa ng salita ng Diyos at yung tinatawag po nating pakikinig sa mga devotions or devotionals o sa mga preachings. Ayan. Good morning kay Ate Maria Tabascual. Good morning Manong Isyong. Good morning kay Junjun, dear insan Marcelino Dingrasi, Ilocos Norte. Good morning Pastor and to all kakape, sabi niya. Thank you so much po. Maraming salamat Ate Marieta Pascual. Sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon at ito nga po awiting walang hanggang pasasalamat. Pakinggan po natin mga kakape. Once again, good morning po sa ating lahat. Walang hanggang pasasalamat. Ang sabi po ng Panginoon, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yan po ay kautusan ng Diyos. Magpasalamat po sa Kanya. Sa iyo aming Ama, salamat sa iyong mga likha. Good morning, John Larry. Good morning. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang Hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat Sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat Sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, O Diyos.
morning kay Sir Ces de Leon. Good morning, Sitsit. Good morning kay Kuya Richard Carino. Blessed morning, Pastor. Maraming salamat kay Richard. Good morning kay Ma'am Minda Manuel. Good morning also to everyone. Good morning kay Michael James C. Rivera. Good morning, Michael. At magandang tanghali dyan sa Hawaii, Manong Rogelio Alonso Reyes, Manang Kulya ng First kay Marisa. Magandang umaga sa ating lahat. Yan po ang awiting walang hanggang pasasalamat mga kape. And by that, tayo po ay manalangin na po. Yes, tayo po ay manalangin na. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay inyong ginising. Salamat Panginoon sa kahapon. Salamat sa gabay. Salamat din po Panginoon sa proteksyon, wisdom. Salamat po Panginoon sa inyong pong salita, ang Biblia. Maraming salamat po Panginoon dahil kami po ay binigyan ng pagkakataon katulad po nito na kami po ay magkakasama. Salamat po Panginoon sa desire, sa puso, na makinig ng iyong pong katuruan. Kami po Panginoon ay napapakumbaba. Patawad po Panginoon sa lahat po namin pagkakasala. Mula po Panginoon sa mga naisip po namin hindi dapat. Sa amin po mga nasambit o nasabi na masama. Kahit po sa aming po mga galaw, pag-ugali. Bawat kasalanan na aming pong ginawa at nagawa, Panginoon, patawad po. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay naririto at pinili po na makinig at upang lumapit din po sa inyo at sabihin po according Panginoon sa iyong salita, that casting all your care upon Him, for He careth for us. Yes Lord, undoubtedly alam po namin na ikaw ang dahilan kung bakit kami nabubuhay pa. Kaya Panginoon, sa pagkakataong ito, kami po inyong turuan. Give us understanding, give us wisdom. Please give us, Lord, understanding. Banal na Espiritu, turuan po ninyo kami. Please teach us to pray. Give us also boldness and courage to share your word. Wala po kami may pagmamalaki, Panginoon. Wala po kaming dapat ipagmalaki. Kasi alam po namin na lahat po ng amin po mga natatamo, lahat po ng mga nasa sa amin,
ay dahil po sa inyong provision. At maraming salamat po, Panginoon, at kami po inyong pinagkatiwalaan. Bilang katiwala, Panginoon, please help us always to be faithful, to be true. Kaya sa sandaling ito, Panginoon, nilalapit ko po sa inyo ang bawat isa. Please, Lord, hear their prayers. I don't know their struggles. I don't know their problems. But you are our omniscient God. You know everything. So I pray, Lord, that you will please, Lord, help us, teach us, direct us. Teach us, Lord, to trust in you in every situation of our lives. Because we know that you allow these things to happen in order for us to grow. Kaya salamat po, Panginoon, sa privileges to grow. And again, Lord, please continue to strengthen us, heal us, encourage, and even comfort the families that needs to be comforted. Tupalain mo po ang bawat sa Panginoon, sa mga churches, pastors, preachers, deacons, evangelists, missionaries, elders, ministers of the word, everyone who are preaching the pure gospel, that Jesus Christ alone can be saved, that Jesus alone can save us. He is our Savior. Jesus saves. Maraming salamat po, Panginoon, dahil po sa inyong pag-ibig. Kaya, Panginoon, lahat po na mayroon po sakit, mayroon po karamdaman ngayon, I pray in Jesus Christ's name that you will please heal, strengthen them, Panginoon. Kahit po sa mga struggles po nila, Panginoon, sa anong pinakaharap, Panginoon, na challenge sa kanilang buhay, please strengthen them, help them. Please protect also mga travel, Panginoon, traveling mercies. And I pray for our unsaved loved ones, sa lahat po ng mga kamag-anak, nakilala, mga kaibigan na hindi pa po naliligtas. I pray that you please use us to be an instrument para po ma-share sa kanila ang gospel, Panginoon. Maraming salamat po. Muli, help us today. Give us wisdom. Sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon, please continue to pour on your grace. Salamat po, Panginoon. And help us and teach us that we are here because of you. And please, Lord, always remind us that in everything that we do, ay gawin po namin para sa inyo at hindi po para sa tao. Help us always, Lord, to serve one another. And we ask all these things, Lord, in Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Thank you so much, brothers and sisters. Maraming salamat. And again, good morning to Sir Cesar de Leon. Good morning, Manong Sitsit. At good morning sa mga kapatiran po natin dyan sa Kabugao. Good morning kay Ate Vicky. Ayan, maraming salamat po. Yan, i-share po natin yan. Sandali lang po mga kape, para may-share natin yung share po natin yung ating pong live stream sa mga kapatiran po natin dyan sa Daklapan, Kabugao. Okay, so muli magandang umaga sa ating lahat mga kape. Good morning kay Hazel Estigo Domingo, good morning. And good morning kay Michael James, good morning sa ating lahat. Okay, just a quick announcement, brothers and sisters. Ayan, ang oras po natin ay 6:05 ngayong umagang ito. At ang ating pong tinatawag na pagbibigay ng treat sa lahat po ng mga naimbitahan po na special children, special kids, mga PWDs na nag-aral po sa AP Santos,
sa BBBC MFI, at yan po sa Ilocos Norte National High School, at pati na rin po mga AKP sa mga kapatiran po natin nag-reach out ng mga deaf. It will be on May 31. Yan, last day of this month, mga AKP. Tayo po ay mag-host, mag-MC sa isang programa na kung saan bigyan po natin ng tinatawag na parangal yung mga napiling mga nanay ng mga PWDs, mga kape. At ipanalangin po natin yan that God will use me as I preach the gospel. Brothers and sisters, kailangan ko po ng kapangyarihan mula sa Panginoon to preach the gospel, that it will be clear to them, mga kape. So please pray for that event that will be at the 31st of May. At ganoon din po, mga kapatid, on the 26, sa May 26 po, meron po tayong balak na pupunta dyan sa Lasam. Babalik po tayo sa Lasam, sa mga Age tribes, sa mga Agta tribes, sa mga Aitas po, dyan po sa Lasam. Kami po ay babalik dyan sa 26, pero pwedeng magbago po yung date. Kaya this month babalik po kami dyan sa Lasam. Kaya please pray for that, brothers and sisters, for our safety, traveling mercies, and also wisdom as we go there, mga kakape. At isa pa, mga kakape, isa sa mga projects po natin sa ating morning coffee devotion ay yung back to school project po natin, mga kape, that will buy notebooks, papers and pencils and ball pens para sa mga estudyante po na pwede po nating tulungan para magkaroon po sila ng kanilang pong gamit, lalo sa mga medyo kapos ang kanilang pong kalagayan. Yan. So let us pray for these events, mga kapatid. At hindi lang yon, we'll have our youth camp on the first week of June bago pong pasukan. So on the first week of June, mga kakape, meron po tayong tinatawag na youth camp, at ito po mangyayari doon sa Pidig, Estancia Pidig, Ilocos Norte. Doon po sa church na kung saan nagpapastor Pastor Marlon Salvador. Please pray for that camp also, that God will provide. Kaya sa lahat po ng mga gustong tumulong po sa mga ito, mga kapatid, sabihin nyo lang po, and that will be great blessing para sa mga people natin. Tandaan po natin, let us reach them for Christ, sa mga bata, sa mga kabataan, kasi nga po, mga kapatid, kailangan po nila ang salita ng Diyos, kailangan po nilang lumago, at higit sa lahat, sa mga hindi pa po naliligtas, ay maliligtas sila, and to be part of the body of Christ. Let us always remember that, brothers and sisters. So that will be at the first week of June. Magkaroon po tayo ng youth camp, at ang mga kapatiran po natin, mga young people, doon po sa Daklapan, will join that camp doon po sa Pidig, mga kape. Panalangin din natin yung youth camp dyan po sa Pagudpod, na to be hosted by Pastor Jonathan Agonoy. That will be the last May, pero hindi po kami makarating doon kasi doon po kami attend sa June, first week of June youth camp din po sa Pidig, mga kapes. Thank you so much, at please pray for these events, and please pray for these camps, mga kape. And again, maraming salamat, and to God be the glory. Alam ko po, mga kapatid, na bawat isa sa atin na mga anak ng Diyos, kailangan po natin magtulungan, dahil tayo po ay may desire na makita ang mga tao na sumusunod po, makita ang mga kaluluwa, makita ang mga kaluluwa, meaning ang mga kapatiran po natin na ligtas, na sila ay lalago, at ang mga hindi pa po ligtas ay tatanggap po sila sa Panginoon Kristo. Yun po ang ating pong desire, mga kape. Maraming salamat. And again, good morning kay Sister Maria Lizardo ng Abaricagayan. Good morning, sister. Good morning also to Nanay Salvacion Narciso. Good morning, Nanay Salvacion. Good morning kay Sister Mercy Seminero Galapon. Good morning, Pastor and your family and all kape. Maraming salamat.
Good morning din kay Ma'am Julie Natividad Viloria Colbert. Good morning, Sir Dan. And may God bless you all. Ayan. Sister Jonah Pertes Sereñado, good morning. Good morning kay Brother Engineer Joseph Sereñado. Good morning dyan sa Marikina. Good morning din kay Cristobal Anlin. Good morning to all of you mga kapatid. Okay, sa pagkakataon ito mga kapatid, tayo po makinig ng sa awitin. Then we'll proceed po sa ating pong pag-aaral. Mga kape. At ito awiting kailan pa. Sandali lang mga kapatid. Ito na lang. Hindi ka nagkulang. Naka-operate po kasi tayo doon sa kailan pa mga kapatid. So kailangan may kumanta doon sa kailan pa. Good morning Sister Esmeralda Cacaccio, Brother Raymond Cacaccio ng Santiago Birang Agian. Good morning Ate Nisa Sandy. Good morning Basang. Good morning Ezra. Good morning kay Hagay. Good morning kay Karen and kay Kisia. Di ka nagkulang, bigaya mo sa aking laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Amen. Inibig mo ko noon naman. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay pagkinig, Jesus. Kahit ako'y may problema, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Good morning kay Alan Alcones, Sir Alan Alcones. Good morning, good morning. Inibig mo ako noon pa man. Yan po awiting Hindi Ka Nagkulang by Pastor Rod Gapasin. Ayan po, maraming salamat Pastor Rod Gapasin. Ang alam ko nasa Canada na siya ngayon eh. Good morning kay Pastor Jun Veriasanya. Good morning kay Pastor Gerald Conde. And good morning to all of you there in 3BC. Ayan, maraming salamat. Good morning Pastor, sabi niya rito. Thank you so much Pastor Jun Veriasanya, our Kapatek. Patek, the host of Patek Itibiag. Ayan. So, ngayon mga kapatid, let us proceed to our topic. And we will talk about trust. Ayan. Ang tanong, mapagkatiwalaan ka ba? Mapagkatiwalaan ba ako? Dapat ba tayong pagkatiwalaan? Yon ang mga tanong mga kapatid. At kanino dapat tayo nagtitiwala? Meron pong sinasabi ang mundo, don't trust anyone. Yan po sinasabi ng mundo mga kapatid. At meron din sinasabi ng isang awitin, believe in yourself. Trust yourself. O di ba?
Kung tingnan po natin mga kape, maganda lahat ng mga ating po napapakinggan rito. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito mga kapatid? Tandaan po natin, we all know, alam po natin that everything that we have in life are being entrusted by God to us. Another review, brothers and sisters. Dahil tayo po ay mga stewards ng Panginoon. Meaning, tayo po ay katiwala. Tayo pinagkatiwalaan ng Diyos. Whether we like it or not, nasa atin na po mga bagay-bagay na pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin. Pero ang tanong, mapagkatiwalaan ka ba? Mapagkatiwalaan ba ako? Iyan po ang malaking tanong. Siyempre, nasa sa atin po yung mga resources na kung saan ginagamit natin sa ating pong buhay. And God even entrusted to us, isa-isahin po natin mga kapatid, siyempre ang ating pong buhay, ang ating pong strength, ang ating pong kalakasan, kalusugan. Pinagkatiwala din sa atin ang katotohanan, mga kapatid. Ang katotohanan na kung saan ang salita ng Diyos. At ang katotohanan ay ang Panginoong Hesukristo. Pinagkatiwala po sa atin ang katotohanan na salita ng Diyos na kailangan po nating ibahagi sa mga tao, sa kapwa. Amen? Ngayon, ipinagkatiwala din sa atin ang ating pong time, ang ating pong panahon. Yes, the truth that we are here, we are still breathing. Tayo po ay lumalanghap pa ng hangin. Sa panahong ito, mga kapatid, God is giving us time. Binibigyan po tayo ng panahon para mabuhay, para magampanan o magawa yung ating pong misyon dito sa lupa. Because every one of us, brothers and sisters, are called by God to do our responsibility, to do our part in world mission. Meaning mga kapatid, hindi ka man maging missionary, pero we need to be part of the world evangelization. Meaning, kailangan po nating mag-pray, ipanalangin po natin yan. May panahon tayong manalangin, ipag-pray po natin yan. Let us prioritize to pray for the salvation of the lost, of the entire humanity, sa buong katauhan ng mundong ito, na makilala nila ang Panginoong Jesucristo. So we need to pray for world mission, that missionaries will be blessed by God and used by God effectively. So we can also contribute, makapagbigay din tayo mga kapatid kahit papano. Tandaan po natin mga kapatid, God even entrusted to us the resources that we have. Yung ating pong natawag na kayamanan o treasure. God gave us, or God entrusted to us these things to us. These things. Kaya napakahalaga po na ating pong gawin ang mga bagay-bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos. At hindi po tayo magdadalawang isip na tulungan, suportahan ang world missions, mga kape. That's why we are here. Kaya salamat sa Diyos dahil meron na pong social media na ganito, high technology, na pwede natin gamitin upang may palaganap po ang Ebanghelyo. Hindi man naintindihan ng mga ibang mga lengguwahe, but because sa lahat po ng dako ng mundo ay meron pong Pilipino, if they hear the gospel and if they understand, God will put in their hearts na maunawaan nila na kailangan nilang i-share ang gospel. And by them, dahil po sa kanila na marunong magsalita ng lengguwahe kung saan nasaan silang nasyon, then they will be the one to tell them about the message, the gospel message that we are preaching here in our live stream, mga kape. Kaya sabihin man natin, kahit pakunti-kunti lang po yung nanonood dito, pero nandiyan kayo mga faithful, then
we should help spread the gospel by sharing it, mga kapatid. Pag natutunan natin yan, then subukan po natin mag-witness. Subukan nating makiusap sa mga bata, sa mga young people, para sila po ay makakilala sa Panginoong Hesukristo. Amen? At yan nga po mga kapatid, God entrusted to us our time, our talent. Yes, yung ability po natin, yung kakayahan po natin, ibinigay din ng Diyos yan, pinagkatiwala ng Diyos sa atin. So, sasabi ko mga kapatid, whether you like it or not, we have already in our hands yung mga bagay-bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. So, pinagkatiwalaan po ng Diyos. Ngayon, according to 1 Corinthians chapter 4 verse 2, sinasabi doon that we are stewards of God. Ang tanong, mapagkatiwalaan ba tayo talaga? At nagtitiwala ba tayo sa Diyos? Dahil ang taong mapagkatiwalaan ay merong tiwala doon sa nagbigay sa kanila ng mga pinagkatiwala. Ulitin ko po mga kapatid, medyo malabo, medyo magulo yung sinasabi ko. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon na kung saan dapat magtiwala tayo sa Kanya. Dapat magtiwala tayo sa nagtiwala sa atin. Since yan po ay kailangan, kaya kailangan po nating paigtingin, kailangan po nating palakasin ang ating pong pananampalataya sa Panginoon. Because we know that He is the author and finisher of our faith. Meaning mga kapatid, siya lang po ang nakakaalam kung kailan tayo ay papanaw sa mundong ito. And that is the truth. Alam po natin, darating tayo dyan. Kaya nga sabi ko sa mga tinuturuan natin kagabi, because we have our Bible study last night doon po sa laundry shop. Sabi ko sa kanila, at naririnig din nyo rito na sinasabi ko ito, mga kape. Alam po natin lahat po tayo mamatay. Pero hindi natin alam kung kailan. At isa pa, hindi natin alam kung anong klaseng kamatayan. Tama? Hindi natin alam kung anong klaseng kamatayan ang darating sa atin. Mapasakuna, mapasakit, o ano pa man, mga kape. But the truth that we will all die, pag hindi pa po babalik ang Panginoon para sunduin tayo, then as God gave us or entrusted to us this time, let us be faithful as stewards of God, bilang mga pinagkatiwala ng Diyos, So let us proceed to this topic, brothers and sisters. Ang tanong kanina, mapagkatiwalaan ka ba? Mapagkatiwalaan ba ako? Kanino ba dapat tayo magtiwala? Di ba? Yan po ating pag-usapan mga kapatid. And good morning kay Eduardo Romsud. Good morning. Good morning Quats. Good morning Eduardo Romsud. And good morning to Nanay Caridad Odon. Yan po sa Saod, Pagudpod, Ilocos Norte. Good morning Nanay Karing. Okay. So first verses that we're going to read in the book of Proverbs is very, very familiar. In Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Ito po, i-share po natin mga kape. I-share po natin. Ayan, mga kape. Andyan po yan sa ating pong screen. Pasensya na po kayo at tayo ay pinabanatan na naman ang problema natin sa ilong. Kaya medyo nano tayo. Okay, Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Gustong gusto ko po ito mga kapatid na verse. Bakit? Tingnan natin. Trust in the Lord with all thine heart. Hindi na sinabi rito na I suggest that you need to trust God. Hindi. Kasi diretso po ang Panginoon dito. Sinasabi niya sa atin mga kape that we need to trust in Him.
Ang tanong, mapagkatiwalaan ba ang Diyos? Siyempre. Dahil ang Diyos po, siya lang po ang pwedeng mangako na hindi po napapako. Siya lang po ang pwedeng mangako na siguradong tutuparin niya. Katulad po ng pinangako sa atin na buhay na walang hanggan. Pinagkatiwala ba ng Diyos sa atin yon? Yes, nasa atin yun eh. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, bilang ating Panginoon, then He gave to us His promise. Ipinangako niya sa atin ang buhay na walang hanggan, eternal life or everlasting life na sinasabi ng Bible. John 3:16, maliwanag po yun mga kapatid. John 3:16 says, "For God so loved the world." Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo, sa ating lahat, dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang lahat ng mga manampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak, kundi mabigyan ng buhay na wala hanggan. So He promised us eternal life. At yan nga po ang sinabi ng 1 John chapter 5 verses 11 to 13, na ibinigay niya ang buhay na wala hanggan sa mga nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. At sa mga hindi nanampalataya sa anak ng Diyos, wala sa kanilang buhay. At ang pangako ng Diyos according to Titus 1:2, maliwanag po yung sinabi doon mga kape. Kaya kung meron kayong mga katanungan, magtanong na po tayo para maliwanagan at least ang bawat sa atin. Ngayon, ang sabi po ng Titus 1:2, sa pag-asa na buhay na wala hanggan, na ang Diyos na hindi magsisinungaling kailanman, ipinangako niya sa atin mula sa pulpa nung simula. Meaning, maliwanag na maliwanag po na ang buhay na wala hanggan ay ipinangako sa ating mga manampalataya o nanampalataya sa Kanya. Kaya ngayon, pag meron pa rito mga kasama natin na hindi pa po nanampalataya sa Panginoon Jesucristo, kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Because Jesus Christ alone, siya lang po ang ating tagapagligtas. It's not because of my works, it's not because of your works, it's not because of my religion, it's not because of your religion. Wala pong makapagligtas na religion. Hindi po natin miligtas ang ating sarili, kahit ano man po ang ating pong gagawin. That's why only by Jesus Christ. Dahil po sa pananampalataya, binigay sa atin bilang pagbibigay sa atin ng pag-unawa ng banal na Espiritu, tinanggap po natin ang Panginoon Kristo. We acknowledge Him as our Lord and Savior. Naniniwala tayo ng Kanyang ginawa sa Kalbaryo ay sapat na siya ay namatay, binayaran ng ating kasalanan, at siya nilibing, at sa ikatlong araw siya nabuhay na muli upang mabigyan po tayo ng pag-asa, dahil siya po ang ating pong buhay na pag-asa. So ang ating pong pag-asa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na sa lahat po na manampalataya sa Kanya, naniniwala siyang ating po tagapagligtas. He is our Savior, He is our God, mga kapatid. Nang dahil dyan, tayo po ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kasi na po kayo, may running nose po tayo mga kapatid. Nangistorbo po yan. Kaya, tutok lang po tayo. Okay? So ngayon, mapagkatiwalaan ba ang Diyos? Siyempre. Kaya nga, sinabi ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya ng diretso. Meaning, huwag po tayo magdalawang isip. Because ang doubt ay pagpapakita po ng alinlangan nga yun eh. Ang pag-aalinlangan ay pagpapakita po ng kakulangan po natin sa pananampalataya. Now, ang sinabi po ng Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart. Buong puso, mga kapatid. Sandali lang po mga kapatid, at hindi ko mapigilan ito. Sandali lang, saglit lang to, mga kapatid. Mahirap yung ganun mga kapatid, hindi mapigilan. Okay, bantay na lang natin. Okay, sige. Proverbs chapter 3
Brother Rafi, matagal mo nang tinuturo sa amin yan. Alam niyo mga kapatid, ako gustong gusto ko kung nare-remind ako. Dahil madali po tayong makalimot. Yun po yung totoo mga kapatid. Kaya sinasabi po ng Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart. Alam niyo mga kapatid, mga kape, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, sinasabi natin normal na lang mga nangyari. Yung parang ginagawa natin yung mga bagay-bagay na parang alam na natin, minsan nakakalimutan na natin tumawag sa Kanya. Kadalasan, nagtitiwala na tayo sa ating sarili, kung saan kaya naman natin. In which, hindi dapat ganoon. Hindi dapat mangyari yung ganoon, mga kapatid. Dahil sinasabi ng Panginoon, lagi tayong pinapaalahanan ng Kanyang salita that we need to trust in Him with all our hearts. Meaning, walang matitira para sa iba. Buong buo ng ating pong puso o ang ating pong pananampalataya, ang ating pong tiwala ay bigay natin sa Kanya. Because when we trust God, we all know that He will never fail. He will never fail us. That's why we need to trust in Him. Mga kape, trust in the Lord with all thine heart. Amen? Magtiwala po tayo sa Diyos ng buong puso. At huwag po tayong umasa sa sarili po nating pagkaunawa. Kasi minsan, bilib na bilib tayo sa ating sarili. Kayang-kaya ko to. Ganoon na lang yung sinasabi natin. But when we fail, and we do it again, and we will come to that conclusion, ay mali ako. Sayang, hindi ko agad tinawag ang Panginoon. Then magre-repent tayo. Sabi natin, Lord, sorry, naging makasarili ako, tinalikuran kita, nagtiwala ako sa aking sariling kakayahan, nakalimutan ko yung inutos mo sa akin, na dapat sa iyo lang ako magtiwala. O diba? May mga ganun mga instances sa ating buhay. Kaya sinasabi dito mga kapatid, for sure, He will never fail us if we trust in Him 100%. Kasi sinasabi dito mga kapatid kung bakit 100%, trust in the Lord with all thine heart. Ngayon, may tiwala ka ba sa Kanya? O mapagkatiwalaan ba tayo, mga kapatid? Ang sabi dito mga kapatid, even our salvation, 100% dapat sa Kanya tayo nagtitiwala. Kasi minsan, nagdadalawang isip tayo kasi inisip natin, paano ako ligtas ng Panginoon? Hindi naman ako perfect. Hindi mo na kailangan pang magpaka-perfect dahil sinabi na nga ng Panginoon, hindi tayo perfect eh. Kaya yun ngayon dahilan kung bakit kailangan natin magtiwala sa Kanya. Pag hindi ka paligtas, hindi mo pa tinanggap ang Panginoon Jesucristo ng buong buo, meaning hindi ka pa nagtiwala sa Kanya ng buong buo, dapat magtiwala ka na sa Kanya, manampalataya ka sa Kanya, at tanggapin Siya. Kilalanin Siya at tanggapin Siya na Siya lang ating tagapagligtas at wala ng iba. That is the reason why may mga nakikinig po at tumatid po ng mga churches, hindi pa rin nila matanggal yung kanilang pong mga tradisyon. Hindi pa matanggal yung mga dating ginagawa o dating sinasamba. It's because hindi pa po buo. Natatakot sila sa relihiyon. Hindi sila natatakot sa Diyos. Tingnan, imagine that mga kapatid. Ganito kasi ang aming natutunan sa nakagisnan namin eh. Hindi po yung ganun dapat, kundi ano ba ang natutunan natin mula sa Kanyang salita na kung sinasabi sa atin ang totoo at tama. At dapat yun ang ating pong sundin. Yun po ang ating pong pagkatiwalaan. Dahil salita po ng Diyos mismo. Hindi po dahil ginagawa na natin noon pa yung mga ginagawa na natin ngayon. Meaning, hindi po dahil naging tradisyon na ito at ito ay pinamulat sa atin, doon na tayo. Katulad nga po na example natin. Pag ikaw nagkasakit, pumunta ka sa isang doktor. First opinion, bad news. Meron kang sakit na ganito. Ngayon, gusto mong manigurado, punta ka sa ibang espesyalista. Second opinion ka. For the second opinion, nagpa-check up ka. Tapos sinabi niya, ay slight lang to, pero gagaling ka. Ngayon, sa dalawang iyon, pag hindi ka pa rin kontento, magpa-third opinion ka kung gusto mo. Para sigurado ka, mga kapatid. Ngayon, ano ang punto ko dito mga kapatid? Pag merong isa sa mga doktor na yon ang nakatulong sa iyo
at gumaling ka, kanino ka ulit magpa-doktor? Di ba sa Kanya? Dahil siya nakatulong sa iyo. Ngayon, pagdating po sa salvation, sa ating pong kaligtasan, kanino ka nagtitiwala? Sa sarili mo? Sa relihiyon mo? O sa Panginoon Kristo na gumawa ng lahat? Ulitin ko po mga kapatid, nagtitiwala ka sa sarili mo, nakailigtas ang sarili mo dahil sa kabutihan mo, dahil sa pagiging generous mo, dahil mabuti ka, mabait kang tao, alam mo, tatanggapin ka ng Panginoon dahil sa effort mo. Hanggang kailan? O magtitiwala ka sa relihiyon mo, nagsasabi na ganito dapat ang gawin, mga ritual, mga orasyon, mga tradisyon. Saan ka? Nang dahil doon, nandun ka na. Dahil doon ka namulat, sabi mo, dito ako namulat, dito rin ako mamamatay. O, pagkatiwalaan mo, Diyos, sinabi ng Biblia, na si Jesucristo lang ay sapat na. Dahil, ang ating problema sa kasalanan at impyerno, binayaran na po ng Panginoon Kristo. Kompleto na pong ginawa ng Panginoon Kristo doon sa Kalbaryo. At yan niya po sinasabi ng Biblia na magtiwala tayo sa Kanya, manampalataya tayo sa Kanya. In a word, brothers and sisters, ang Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, it will help us to realize that we need to trust in Him with all our hearts, 100%. Na hindi tayo magtitira para sa ating sarili at sa ating relihiyon o whatever belief we have. Noon, dapat magtiwala tayo 100% sa Kanya dahil siya lang po ang tanging tagapagligtas, wala nang iba. Kaya nga sabi ng Diyos not of works, lest any man should boast. Hindi dahil sa ating gawa, para walang magmayabang. Dahil doon sa harapan ng langit, hindi tayo excuse me. Dati ang panahon, harap pa tayo sa Panginoon, darating ang panahon, harap po tayo sa Kanya, tapos hindi natin pwede sabihin na, Panginoon, alam mo mabait akong tao, alam mo matulungin ako, alam mo marami akong natulungan, may mga pinag-aral ako, may mga taong binigyan ko ng bahay, marami ako naging proyekto, nakatulong ako sa kapwa, kaya alam ko, nasa listahan mo ako. No, ano ibig sabihin doon? Ibig sabihin doon, nagyayabang tayo sa ating mga ginawa. And that's the reason why nakasulat po ang sinasabi ng Biblia na not of works, lest any man should boast. Dahil magpapayabangan lang po tayo, mga kapatid. Tandaan po natin, the first requirement of salvation is repentance, pagsisisi. Pero hindi ka magsisisi pag walang pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay pagtanggap at pag-ako kung anong sinasabi po ng Biblia patungkol po sa atin, na ako ay makasalanan at hindi ko maliligtas ang ating sarili dahil wala po akong magagawa para sa aking sariling kaligtasan. And by that, nagtiwala ako sa Panginoon, naniwala ako sa Kanyang ginawa, na Siya pumarito upang bayaran ang aking kasalanan at para iligtas ako mula sa pagpunta doon sa dagat-dagatang apoy o doon sa impyerno, mga kapatid. Kaya ngayon ako ay confident na ako'y pupunta sa langit dahil sa Kanya. It's not because of my religion, it's not because of my own good works, because the complete work of the Lord Jesus Christ is enough. It is complete. It is our tinatawag na assurance, because He promised us eternal life. Amen? Kaya pag nandito ka, meron ka pa ring pagdududa, manampalataya kay Jesus. Siya lang po ang makakagamot ng ating problema sa espiritual, dahil siya lang po ang ating pong tagapagligtas. Ang mahirap kasi, brother, yun naman nakagisnan namin, lalaitin po kami. Hindi na kami welcome sa kanila. Kapatid, nandito ka na sa bagong family, sa family ng Panginoon Kristo.
Kung ano yung sasabihin nila at gagawin nila sa'yo, let them do it. But let us concentrate on serving the Lord. Kaya nag-sample ko po sa inyo, mga kapatid, ang aking po nanay. When it comes to pagiging deboto po sa kanyang pong relihiyon, talagang nandun siya. Pero, God is so good that naunawaan ng aking nanay yung katotohanan that Jesus Christ alone can save us, that He is our Savior. Hindi ko sinasabi sa inyo na yung relihiyon namin ang tama, dahil hindi po kailanman magkaroon ng perfect na relihiyon, because ang relihiyon hindi po makapagligtas. Ang makapagligtas lang po sa atin ay ang perfectong Diyos na namatay para sa atin, na kailangan natin magtiwala sa Kanya, ang Panginoong Kristo. Siya lang po at wala na iba. Amen? Kaya bilang mga anak ng Diyos, kailangan po nating magtiwala sa Kanya. And God is telling us, commanding us to trust in Him with all our hearts. Good morning, Sai Zian. Good morning also kay Ate Eliza Montero Leonor. Good morning, Ate. Good morning, Kuya Rogelio Asuncion. Magandang umaga sa ating lahat. Okay? Yan. Tignan natin mabuti, mga kapatid. Trust in the Lord with all thine heart. With all thine heart. And lean not unto thine own understanding. Huwag tayong umasa sa sarili nating perception o sa ating sariling pagkaunawa. In all thy ways acknowledge Him. Bilang mga anak ng Diyos, in all our ways, let us acknowledge Him. So, bago natin gawin o puntahan yung mga bagay-bagay na kailangan nating harapin o puntahan, mga kapatid, in all thy ways, sa lahat ng kaparaanan, kailangan natin siyang i-acknowledge. Ano ibig sabihin na acknowledge? Yung to acknowledge Him means to consult Him. O, konsulta. Katulad ng magpakonsulta ka sa doktor, magpakonsulta ka sa mekaniko, magpakonsulta ka sa mga experts. Ngayon, pagdating po dito, mga kapatid, sa ating pong gagawin o sa ating ginagawa, bago natin ito simulan, ikonsulta muna natin sa Panginoon. Panginoon, ito ang plano ko. Ano sa palagay nyo? So, paano tayo sasagutin ng Diyos? Magbasa po tayo ng Biblia. That's why, reading the Bible and pray every day, that is our communication with God. That should be always be in every believers. Kaya nga sabi ko sa inyo, morning coffee devotion is our food supplement. That's why I am encouraging you, if you have time we must have time in our daily life. Every day, we should have time to read the Bible and pray. Okay? So, let us acknowledge Him. That means we need to consult Him. Lord, ito ang problema ko ngayon. Anong dapat kong gawin? Turuan mo ako. I-guide mo ako, Panginoon. Hindi yung ganito. Panginoon tignan mo gagawin ko to. Pag pumalpak ako, turuan mo ko Hindi ganon. Dapat sabihin mo, Lord, ano ba ang plano mo? Ano ba ang kalooban mo? Gagawin ko ba to o hindi? By reading His Word, siya ang magbibigay po sa atin ng kasagutan. At pag sinabi sa Kanya na, magtiwala ka lang sa akin, maganda yung plano mo, sumunod ka sa akin, maganda yung plano mo, gawin mo, sinasabi ko sa iyo, magandang plano mo. Ibig sabihin ng mga kapatid, dapat unahin natin palagi ang paglilingkod sa Diyos. At siya na po ang mag-ayos ng lahat ng mga susunod. Mga kapatid, so to consult Him, not only to consult Him, but to invite Him. To acknowledge Him means to consult Him and to invite Him. Imbita natin, Lord, kasama kita rito Pero hindi hanggang sa manood lang sa sayo. Panuorin mo lang ako sa ginagawa ko inibitahan kita para panuorin mo ako. Hindi ganon. Pero dahil nandyan siya, kinonsulta mo, nagpakonsulta ka sa Kanya, inimbitahan mo siya, at kailangan mo siyang i-involve. Meaning, dapat kasama mo siya. Lord, lead the way.
ikaw ang mag-lead sa akin. Turuan mo ako. Yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya dito. Trust in the Lord with all thine heart. Let us not lean on our own understanding. Huwag po tayong magtiwala sa ating pong sariling kakayahan. Pero, kailangan natin ikonsulta sa Kanya. Kailangan natin siyang imbitahan at kailangan natin siyang involve. Kasama natin siya. Let him hold the steering wheel. Let him drive for us. Let him direct us. Let us always follow him. Amen? And by that, he shall direct our paths. Siya yung magdadirect sa atin. Amen? Napakaliwanag po nito pinag-usapan natin. So, ito po ay in-encourage po tayo na magtiwala sa Kanya ng buong buo. Dahil He will never fail us when we do that, brothers and sisters. Okay, next verse. Proverbs chapter 11, verse 28. Proverbs chapter 11, verse 28. Good morning, John Alonso. May God bless you. Good morning also to Cynthia Maricen Frando Arellano. Good morning, Ma'am Cynthia. Welcome to our morning coffee devotion. Okay, next. Proverbs 11:28. He that trusted in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. Ito, mga kapatid, meron kaming nabasa kahapon sa aming pong devotion doon po sa laundry shop, at gusto ko pong i-share sa inyo ito. Pero aralin muna natin ang sinasabi po ng Proverbs 11:28. He that trusted in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. Ngayon, ang siyang nagtitiwala sa kanyang kayamanan ay babagsak. Minsan kasi ganito, nakakalungkot, pero minsan ang nangyari, yung confidence po natin nasa laman ng bulsa, o nasa karga ng bangko, o doon sa alkansya. Mga kapatid, ang nakakalungkot pa na isa, ang level po ng kasiyahan ng tao minsan, pero dos menos, ay ayon sa level ng kanyang financial. Dahil kung makapal ang bulsa, mataas ang confidence. Pero pag manipis na ang bulsa, okay, napakanipis na ng bulsa, parang nanghihina. Parang yung kalakasan natin na sa pera. Pag marami tayong pera, easy-washy, minsan may mga one-day millionaire, gastos dyan, gastos dito, kain dyan, kain doon. Pero pag wala na, manipis na, wala ng energy. Bakit ganon? That is normal for those who are trusting in His riches. That's why, sabi dito, he that trusted in his riches shall fall. Because the things that we have here in life, here in this world, come and go. Minsan, ganito ang problema. We spend more than we minsan financial problem ay nangyari dahil sa tinatawag na mismanagement. There are times na mas malaki yung ginagastos mo kaysa doon sa pumapasok sa'yo. And that will be a big problem, brothers and sisters. Pero sandali lang, ba't nandyan na tayo ngayon? Bakit? Yan ba ang seminar natin ngayon tungkol sa mismanagement of pera? Kasi ganito mga kapatid, he that trusted in his riches shall fall. Maubos yan. Kung hindi natin pinapaikot yan, kung hindi natin minamanage yan ng tama, maubos yan. That's why nakakalungkot mga kapatid, if our trust is in our riches,
Masaya tayo pag meron tayong pera. Yes, earn. Thank you so much, kuya. We spend more than what we earn. Problema po yan, mga kapatid. Kailangan ko rin mag-seminar dyan eh. Ngayon, ito yung punto rito pinag-usapan natin. Na minsan, ang thermometer o ang measurement ng ating kaligayahan o kasiyahan ay nasa pera. Kung maraming pera, masaya. Mapagbigay, generous. O ayos yun ha, mga kapatid, walang problema doon. Pero pag manipis na, wala nang malukot. Naku, mainit ang ulo. Nainis. Galit sa mundo. Pero ha. Diba, mga kapatid? Hindi dapat doon nakatuon. That's why sabi ng Panginoon, he that trusted in his riches shall fall. Sa mga material na bagay, hindi dapat doon yung measurement ng ating kaligayahan. That's why sinasabi sa atin ng Panginoon ito, he that trusted in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. Yung tao nagtitiwala sa Panginoon, siya po ay mamumukadkad na parang isang sanga, magbubunga, maging mabunga. Dahil ang lahat-lahat ng nasa sa atin, alam natin, and we should understand and we should accept this truth, na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kung tayo mapagkatiwala, alam ng Diyos yan, then He will bless us more. Do you want to experience that? Trust Him. Mga kapatid, hindi ko po alam kung paano kami nasusurvive bilang family. Alam naman natin ito, mga kapatid, bilang isang barangay official, yung ating pong tinatawag na honorarium, hindi po sapat. Minsan yung honorarium namin napupunta rin sa mga constituents. Bilang isang pastor, bilang isang preacher, God provided. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, wala po kaming ipon, pero ang Panginoon nagbibigay siya, tinutustusan niya yung pag-aaral ng aming mga anak. Because of His grace, because of His generosity, He is using brothers and sisters and to provide our needs. Alam niyo po, mga kapatid, ang ating pong ang lugar na kung saan tinawag tayo ng Panginoon para magpastor ay doon po sa Cabugao, Ilocos Sur. Isipin natin mabuti. Isip namin yan. God is so good to us. Why? Yung aming pong pagbabiyahe doon, pag mababiyahe po kami doon, 1,000 po ang aming pong gasolina. So 4 times kami napupunta, sometimes 5 times. So manggagaling yun. Provided by God. So kung isipin nyo kung isipin nyo po, mga kapatid, yung offering po namin doon, hindi po sapat para sa gas. Kaya iniipon po namin yung offering doon para din sa pangangailangan doon sa ministry. Like, nakabili na po kami ng songbooks. Ayan, mga kapatid, pinambili po namin ng songbooks, galing po sa offering namin yan, doon po sa Daklapan. And yes, mga kapatid, hindi dapat, ang punto ko nito, mga kapatid, magtiwala lang po tayo sa Diyos. Bilang anak ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya, maglingkod tayo sa Kanya. Hindi ibig sabihin na magpastor tayo lahat. Bilang isang Kristiyano, maging faithful po tayo sa Kanya. Maging faithful po tayo sa ating church. Maging faithful po sa ating kailangang ibigay sa church. At makita natin how God is providing our needs. Mga kakape, ganoon po katindi ang Panginoon pag magtiwala po tayo sa Kanya. Ang sinabi niya, but the righteous shall flourish as a branch. And praise the Lord for that. Ang ating po panganay na anak, nagtatrabaho na sa akin sa gobyerno.
Salamat sa Diyos. Bakit? Bakit dapat kong pasalamatan yun? Kasi nga po mga kapatid, yun ang aming pong ninais. Because nagsimula po siya nagtrabaho sa mga sa pribadong kumpanya. Pero dahil pag Saturday, nandun siya sa trabaho, kailangan namin siya sa ministry. Kaya pinalangin namin na dapat na sana magkaroon ng trabaho sa gobyerno para Saturday and Sunday libre siya. Then salamat sa Panginoon, nasa gobyerno na siya ngayon. Kaya pag Saturday kasama namin siya sa ministry. And praise the Lord for that. Salamat sa Diyos at binigyan ng Panginoon ng puso ng mga anak namin para sa ministry. And praise the Lord for that. Kaya mga kapatid, he that trusted in his riches shall fall. Hindi dapat yung riches natin o yung kayamanan natin o pera natin ang basehan ng ating kasiyahan. It should be always God. We should trust in Him. Okay? So, pang-close natin na verse, mga kapatid. Ito, Jeremiah chapter 9 verses 23 to 24. I-share ko po sa inyo. Ito yung ating i-share ko po sa inyo. Ito yung ating conclusion na verse. Makita nyo yan. In 3 seconds, nandyan na. Okay? Yan na, lumabas na. Jeremiah chapter 9 verses 23 to 24. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his own wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Sinasabi ng Panginoon, ang mga matatalino ay huwag magmayabang sa kanilang katalinuhan. Ang mga malalakas, huwag magmayabang sa inyong kalakasan o kapangyarihan. At sa mga mayaman, huwag kayong magyabang sa inyong kayamanan. Huwag nating ipagmayabang ang ating pong talino. Huwag nating ipagmayabang ang ating kalakasan. Huwag nating ipagmayabang ang ating pong kayamanan. Okay? Pero kung meron man tayong ipagpunyagi, ay ito, in verse 24. Let him that glorieth, glory in this. Dito dapat tayong magpunyagi. Saan? Mga kapatid, na tayo ay naunawaan natin at nakikilala natin kung sino siya, ang Panginoon Kristo. So ang napakahalaga na dapat meron sa isang Kristiyano ay yung maging malapit sa Panginoon. Yun dapat ang ating goal, to be closer to Him. And to get closer to Him means to know Him. By knowing Him, we need to talk to Him. Communication is very important. So the more we talk about God, the more that God talk to us, the more we get closer with each other. Mga kapatid, so kung meron man tayong dapat ipagpunyagi, ito yon, na naunawaan natin at nakikilala natin siya, na siya ang ating pong Diyos, na nagmamahal, nabibigay ng hustisya, siya pong ating pong matuwid na Diyos, at siya po, mga kapatid, ay natutuwa sa atin dahil nga po tayo po ay may puso na nagtitiwala sa Kanya, na gusto siyang makilala at maging mas malapit pa sa Kanya. Amen? Kaya purihin ang Panginoon. May God bless His word and bless us all, and to God be the glory. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much. Please bless our brothers and sisters. Bless us all. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa aming pong mga kalabisan. And we give you all the glory, Lord. Help us today, teach us. Remind us that we need to trust in you. Not of the things that we have, but to you alone. Help us. Bless us.
Bless those who will celebrate the birthdays and anniversaries today. In Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Thank you so much mga kape. This is the birthday song sa lahat po ng mga birthday celebrants, mga May celebrants. Happy birthday po sa inyo lahat. Happy anniversary po sa inyo lahat. Happy birthday and happy anniversary to all of you. May God bless you all. Happy birthday kay Ma'am Nobleza Respicio. Happy birthday kay Brother Dennis Miguel. Happy birthday kay Sir Rick De Gruyter. And happy birthday kay Cousin Ate Aida Valencia. Happy birthday Ate Aida Valencia. At sa lahat po ng mga mag-anniversary at mga mag-birthday ngayon, happy birthday sa inyo lahat. And happy anniversary. Ayan. So happy birthday and happy anniversary to all of you. Ayan po mga kapatid. So, din na po tayo mga kapatid at magpapaalam na po tayo. This is your Brother Rafi Kagawad Pain. Laging nagsasabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating buhay, mapa negatibo o positibo, umulan man o bumagyo, huwag po natin kakalimutan manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at tunayan ng Diyos. God first. Amen. Stay safe, stay humble, share your blessings. Pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha, mahalo, and I love you all. Bye. See you later. Tomorrow by God's grace. Ingat. Bye.